Yan na ba o may ugnay na bang nangyayari pag-uusap ang, grupong, makakaliwang grupo dito sa, Presidente, Bongbong Marcos, Jr. at, ito yung mga bahagi lamang ng kanilang mga plano, laban sa Vice Presidente, Chairman? Yan, hindi natin alam kasi hindi natin nakikita ang kanilang mga pag-uusap. Pero magtataka kayo, sinong taga-file ng impeachment sa Kongreso? Ito rin mga makakaliwang grupo, di ba? And hindi katulad ng panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte na talagang hardliner laban sa mga makakaliwa at todo suporta sa ating mga pulis at sundalo laban dito sa mga makakaliwa. Maririnig mo ba ngayon ang administrasyon na bumabanat dito sa mga makakaliwang grupo? Hindi naman. 'Di ba? Dati ang Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga weekly talks na meron siyang press con, talagang minumura niya itong mga makakaliwang grupo dahil alam naman ng lahat sila ang nagre-recruit sa ating mga anak, apo at kabataan Pilipino papunta sa teroristang NPA. Ngayon, may narinig na ba tayong ganon? Wala tayong marinig na ganon. So kung ang taga-file ng impeachment ay yung mga makakaliwang grupo at ang finailan ng impeachment ay kalaban ng administrasyon ngayon at ginagamit ang lahat ng resources ng gobyerno, hindi dito sa mga bagyo, hindi dito sa mga sakuna, kung hindi laban sa para ma-impeach ang Vice President Sara Duterte, medyo halata nyo naman kung sino magkakakampi. Si Admar po, gaano Good po morning po, boss. kadelikado kung nakikipag-siping ang CPP, NPA, NDF sa mga leader ng ating bansa, ng ating gobyerno, lalo na sa mahabang paglaban ng gobyerno dito sa makalaban ng Estado at baka maakselang yung naging pagsusumikap, lalo na sa nakalipas na administrasyon, na talagang mapilayan ng husto itong makakaliwang grupo na tinagurian ng terorista po, Chairman? Delikado yan. Dahil alam nyo, kung ikaw pulis o sundalo o tropa ng gobyerno, dati malakas ang loob mo at talagang high moral ka. Ang tawag dyan sa military o sa pulis, high moral. Dahil meron ka isang commander-in-chief katulad ni Pangulong Duterte na all out ang laban sa mga teroristang NPA. So ngayong panahon na ito na after ni Pangulong Duterte na dumurog kasama nyo sa mga teroristang NPA, ang commander-in-chief nyo ngayon hindi nyo mariringgan na nagsasalita laban sa mga teroristang NPA at syempre kung ang taga-file ng administrasyon ng impeachment laban sa Vice President Sara Duterte ay yung mga leader ng mga kaalyado ng teroristang NPA sa Kongreso, talagang mapapaisip kayo na bakit ganon? 'Di ba? Nagkaalyaduhan na ang ating mga leader sa bansa. Ang masama diyan, ang mga taga-Malacanang ngayon at taga-administrasyon, syempre ano lang 'yan, mga bureaucrats na papalit-palit, mga politikong papalit-palit. Pero kung nakipag-alyado kayo sa teroristang NPA, gagamitin rin kayo ng mga 'yan. Hindi nyo alam dahil dyan talaga sanay ang mga yan for 50 years kung paano maging anay sa ating gobyerno. Gagamitin kayo, maya-maya babanatan kayo, mamaya gagamitin uli kayo. Akala nyo sila yung ginagamit nyo, pero ang tunay, kayo ang ginagamit, ang inyong pondo, ang inyong impluensya, at dahil nga dyan, lalong lumalakas tuloy ang teroristang NPA ngayon. Nakita nyo recently, in the past few months, nagkaroon pa ng mga teroristang NPA na kabataan sa Mindoro, sa Negros. Dati nung panahon ni Pangulong Duterte, wala na yan. So ibig sabihin yan, lumakas na uli ang recruitment ng mga teroristang NPA sa hanay ng ating mga kabataan at mga estudyante. Dahil rin yan, wala na si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary at bilang co-chair ng NTF-ELCAC. Malaking ano yan, malaking epekto yan na wala ang Pangulong Rodrigo Duterte, wala si Vice President Sara Duterte na kasama ng ating mga tropa ng gobyerno na lumalaban dito sa mga teroristang NPA. Siyempre lumalaban pa rin ngayon, pero dahil tinanggal na bilang DepEd Secretary, tinanggal na bilang NTF-ELCAC co-chairman, wala na tayong kapangyarihan na maging opisina ng gobyerno laban sa NPA. Opo, siguro panghuli na lang mula sa akin, ano naman po yung magiging role, lalo na po ng taong bayan dito sa mga nakikita nila sa gobyerno na baka hindi lang nila alam, na baka, alam niyo na, minamaniobra,
ng hindi nalalaman ng nakararami, lalo na ng mga nasa otoridad, mga military, nasa pambansang pulisya, iba pang mga uniform personnel, na unti-unti nang ginagapang sila sa mga propaganda at mga pagnanais nitong makakaliwang grupo po para makuha yung kanilang interest, Chairman. Ang masabi natin dyan sa ating mga kababayang Pilipino, siyempre bilang naging boses ninyo at kinatawan at chairman ng Duterte Youth Party List, binoto ng milyong-milyong Pilipino, dapat lahat tayo ay maging boses rin. Kayo, ating mga kababayang Pilipino, mga OFWs, mga Pilipino dito sa ating bansa, dapat tayo ay magsalita at meron na rin namang social media ngayon. Tayo ay magmasid at magsalita. Dahil kung kinikitil yung boses ng inyong mga kinatawan, katulad ng Duterte Youth Party List, dapat kayo mismo ay magsalita kasama natin sa inyong mga naoobserbahan sa ating bansa. Unang-una, kita na naman ninyo ang mga naging scam, flood control scam, at iba't iba pang scam sa ating gobyerno, modus operandi, na talaga namang kinuha ang trilyong budget ng mga Pilipino. 'Di ba? At tayo'y naghihirap ngayon sa baha at sa kahirapan at sa mga kakulangan sa mga serbisyo ng gobyerno. Dapat kayo magsalita dyan. 'Di ba? Tinanggal tayo sa Kongreso para hindi natin masabi yun sa Kongreso. Pero dapat sabay-sabay nating sabihin yan. At nandyan naman ang social media at nandyan ang SMNI, di ba? Pangalawa, ang masabi natin dyan, ang ating mga tropa ng gobyerno, talagang kakampi natin yan. Karamihan dyan. At kailangan lang nila ng suporta rin sa atin dahil hindi sila makapagsalita. Dinaan nga nila sa boto kung sinong susuportahan nila ang number one sa kanila, Duterte Youth Party List. Pero dahil wala tayo sa Kongreso, hindi natin makonvey sa halls of Congress ang mga mensahe ninyo at mensahe ng ating mga tropa ng gobyerno. So ang kailangan po dyan, in the next 14 months na lang po filing na. 21 months na lang po eleksyon na sa ating bansa. So kailangan natin magkasama-sama, magkatulungan na isangguni, i-convey ang ating mga hinaing dito sa ating bansa at hindi ito makalimutan. Baka ang gusto ng administrasyon, makalimutan natin ang flood control, makalimutan natin ang mga kurakot, makalimutan natin na naging kaalyado nila, ang mga makakaliwang leader natin sa Kongreso, at makalimutan natin lahat ang mga ginawang panggigipit kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte, sa Duterte Youth at sa ating mga kaalyado. Hindi po natin makakalimutan yan. Kasi ang problema sa ating ibang leader sa bansa, nag-aaral sila sa ibang bansa, hindi nila alam na ang pinapanood ng mga Pilipino maghapon hanggang gabi ay kung paano pinapahirapan ng bida at sa dulo yung pinahirapang mga bida na yon. Yun ang nagtatagumpay. Ginawa nilang true to life, di ba? So asahan ninyo na lalong lumalakas ang suporta ng sambayan ng Pilipino sa atin, sa Duterte Youth Party List, sa ating susunod na Pangulo, Sara Duterte, at sa pamilya Duterte at mga kaalyado natin sa Team Duterte ngayong 2028. At tayo po ay magtulungan para sa pag-upo ng ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Mabago natin ang ating bansa, matanggal natin lahat ng mga naging mga pangyayaring kadiliman. Talagang dumilim ang ating bansa, ikinulong ang ating pastor, ikinulong ang ating Pangulo, ikinukulong ang ating mga kaalyado na nagsisiwalat lamang sa mga kasamaan sa ating bansa. Lahat po yan ay liwanag sa dulo ng madilim na tunnel at sa tulong po ninyo, magkakasama tayo, kapit-bisig, kayang-kaya po natin yan. Ngayong parating na 2028, maiupo ang ating susunod na Pangulo at Commander-in-Chief